Last episode, Married to a Stranger. Ipinatawag ni Amira ang kanyang abogado. Ano, Attorney Cruz, wala ka bang nakikitang magandang lupa para maidagdag sa ating properties? Wala pa akong nakikitang maayos maliban sa ilang hectares of land sa Parañaque na kinatitirikan ng squatters' houses. Tila ang mga nakatira dito ay taga-movie industry, yung mga stuntmen, extras at ilang supporting actors at kani-kanilang mga pamilya. Gusto na silang paalisin ng may-ari pero lagi nagmamakaawa na wag muna dahil wala silang mapupuntahan kaya tila walang gustong bumili sa lugar. Maganda ba ang location? Hindi. Out of the way para patayuan ng anumang negosyo. Nag-isip si Amira. Naging allergic siya sa sinumang may kaugnayan sa movie industry dahil kay Sandra Suarez. It's okay, attorney. You may go. I'll talk to you later about this property. Nang makalabas ang abogado, tinawagan ni Amira ang kaibigan niyang private detective. Hello, Armand. May trabaho ako para sa'yo. All the time, basta ikaw, Amira. Ano naman ang titiktikan ko ngayon? Gusto kong pumunta ka sa lugar na to. Idinikta niya ang location ng lupang binanggit ng kanyang abogado kung saan nakasquat ang ilang mga nasa pelikula. I've got the address. What do you want me to do? Alamin mo ang mga pangalan ng lahat ng nakatira doon. I want your report as soon as possible. Kinabukasan nga ay nasa opisina na niya si Armand. Dala ang listahan ng mga pamilyang nakatira sa lupang pinupuntahan ni Amira. She scanned the list at tumigil ang hintuturo ng babae sa letter S. Suarez Antonio. Pabulong nabasa niya at nagningning ang mga mata niya. Stuntman daw yata yan, ayon sa mga kasamahan dahil wala ito doon nang nagpunta ako. Marami daw anak yan at tila walang trabaho ngayon. Nakakaawa ang sitwasyon ng mga nakatira doon sa lupang yun. Tila naghihirap. Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo naman ang kondisyon ngayon ng movie industry. Palubog. Napakamahal ng puhunan para sa paggawa ng isang pelikula. Milyon. Biglang napangiti si Amira. Kaya napakarami ng artistang nalalaos. Sumagi sa isip niya si Sandra Suarez and wondered kung kaano-ano nito ang Suarez na nasa listahan ng private detective. Yung stuntman na Suarez, ayon sa mga kasamahang naroon, ay may kapatid daw na sikat na artista. Hindi ko na itanong kung sino. Kilala ko ang sinasabi mo, Armand. Maaring sikat noon, pero hindi na ngayon. Kaya ang hanap buhay ay kumakabit na lamang sa mga may asawa. Napakasarkastika ng pagkakasabi ni Amira sa mga kataga, kaya napatingin sa kanya si Armand. May pagtataka sa mukha ng private detective. Kinuha ni Amira ang checking nakahanda para sa kaharap. Heto na ang iyong cheque mo, Armand. Thanks for a job well done. Nakangiti naman na nagpaalam ang detective. Ipinatawag ni Amira ang kanyang abogado. Yes, Mrs. Martinez. Sabi nito nang maupo sa harap ng kanyang desk. Alamin mo kung sino ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng houses ng mga taga-pelikula. Tanungin mo kung magkano ito. Sabihin mong interesado akong bilhin ito pero kailangang mapaalis muna ang lahat ng nakatira doon. Maang na napatingin sa kausap si Attorney Cruz. But the property is not a good investment, Mrs. Martinez. Medyo nakakatakot ang lugar. Malayo sa kalsada at... I know. I still wanna buy it. Just follow my instructions, Attorney. Okay? Napalunok ang abogado. Of course. Tumayo na ito. Ayon sa may-ari ng lupa, talagang binibenta to pero hindi daw ito ang magpapaalis sa mga nakatira doon kundi ang bibili. Ganun ba? Sabi ni Amira. Okay, bibilhin ko under the condition. Gumawa ka ng necessary documents, attorney, at pagsabihan mo ang mga naro na gusto kong umalis sila doon sa loob ng 6 na buwan. Tumango ang abogado. Nilakad ng abogado ang pagpapaalis sa mga nakatira doon at kasama ng 2 mga kaibigang pulis, ibinigay nila sa mga naroon ang sulat na nagbibigay ng utos na kailangan nilang umalis sa lupang yun dahil nabili na ito at gusto ng bagong may-ari na gamitin ang nabiling lupa. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, napakaraming beses na tinangka ng mga naninirahan doon na makausap si Amira para humingi ng konsiderasyon. Karagdagang panahon para makalikas ang mga ito ng maayos. Pero hindi sila pinakahirapan ng Chief Executive Officer. Hindi daw ito magbibigay ng karagdagang palugit na panahon ayon sa abogado na humarap sa mga ito. Napakawalang puso pala ng bagong nakabili ng lupa, nasabi ng isa sa mga nagtungo doon para magpetisyon.
Walang awa sa mga mahihirap. Naaantig din ang puso ni Amira nang sabihin sa kanya ni Maris ang mga narinig. Pero iisa lamang ang namamayani sa kanyang puso, ang makapaghiganti kay Sandra Suarez. Nasa lupaing yun ang kapatid nitong stuntman at ito ang gusto niyang pahirapan. Nasabik si Amira sa anak na si Joem na naroon pa rin sa poder ni Jethro. Tila ayaw nang umuwi ng bata sa kanya. Namili siya ng mga laruan at damit ng bata at ang mga paborito nitong pagkain. Balak niyang dalawin ito sa bahay ni Jethro sa susunod na linggo. Wala naman siyang balak na kunin ito ng pwersahan. Kahit na tinaguri ang ruthless and callous at walang konsiderasyon, pusong mamon naman si Amira pagdating sa anak. Kung ang daddy nito ang gusto ng panganay nila, magpaparaya siya. Naghanda na sa kanyang pag-alis sa susunod na linggo si Jethro patungong Japan. Nalalapit na ang kanyang laban, kaya inihabilin muna niya si Joem sa mga lola ng bata. Sa kanyang mga magulang na alam niyang makakapangalaga ng husto sa anak. Umiinom siya ng kape nang may kumatok sa kanyang pintuan. Nagulat siya nang buksan niya ito at makita sa labas si Sandra Suarez. "Hi, Jethro!" Nagiliw na bati ng babae. "Bakit ka narito, Sandra?" "Di mo man lang ba ako patutuloyin, Jethro?" Huminga siya ng malalim. "Okay, come in. Huwag ka lamang magtatagal dahil pupunta pa ako ng gym." Agad namang naglambitin sa boksingero ang babae nang nasa loob na ng bahay ito. Inilapat ang mga labi sa bibig ng lalaki. Nabigla si Jethro pero nagawa niyang kalasin ang mga nakayakap na braso ng dating kasintahan. "Sandra, wag. Hindi tama to. May asawa na ako at mahal ko si Amira." "Pero hindi ka niya mahal. Iniwan ka na niya. Alam kong binayaran ka lamang para bigyan mo ng pangalan ang magiging anak niyo noon." "Kung may iba ka pang ipinunta dito, sabihin mo na at umalis ka na, Sandra. Walang mangyayari sa usapang to." "Mahal pa rin kita, Jethro. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili para lumigaya." Umiling ang boksingero. "Ikinalulungkot ko, pero hindi na kita mahal. I guess I never really loved you. Ang namagitan sa atin ay walang halong pagmamahal." "Jethro, please!" "Sandra, nagmamadali ako." Namewang ang napahiyang babae. "Naparito ko para pakiusapan na sabihan mo naman ang asawa mo na huwag na palisin ang kapatid ko sa lupang nabili nila." Sinabi ng dating aktres ang pagkakabili ni Amira sa lupang tinitirhan ng kapatid. "Sa bagay na yan ay hindi ako nakikialam, Sandra." "Gumagandi sa akin ang misis mo at ginamit niya ang kapatid ko." "Kasalanan mo din naman. Kung hindi mo ipinadala ang mga larawang yun kay Amira, sana walang gulo. Pero sinira mo ang aming relasyon, kaya bakit kita tutulungan ngayon?" Seryoso na wika ni Jethro. "Nahawa ka na rin pala sa katigasan ng kalooban ng asawa mo." Padabog na umalis ang nanggagalaiting dating aktres. Hindi nagtagal, muling may kumatok sa pintuan ni Jethro. Nagmumurang tinungo ito sa pag-aakalang muling nagbalik si Sandra. Padabog niyang binuksan ito. "Amira, masaya akong makita kang muli." Kinuha niya ang mga dala ng asawa, 2 grocery bags. "Ang dami mo namang dala." "Hindi para sa iyan, para sa anak ko." "Nasaan si Joem?" "Nasa akin na mama. Paalis ako within 3 days para sa aking laban sa Japan." Ngumiti ng buong kapaitan si Amira. "How convenient. Iniwan mo ang bata sa parents mo para malaya kayong maglambotsingan dito ng kalaguyo mo?" Alam ni Jethro na nakita ng asawa na galing doon si Sandra. "Galing nga dito si Sandra pero nagkakamali ka ng iniisip, Amira. Walang nangyari sa amin. Oo, nagtangka siyang tuksuhin ako pero hindi ako interesado sa kung ano ang ginawa ninyong manluloko kayo. Naparito ako para dalawin ang anak ko at sa nakita ko, gagawin ko ang lahat ng legal na paraan para mabawi si Joem sa'yo. Ayaw ko nakakakita siya ng hindi magandang imahe. Amira, makinig ka naman sana sa akin. Kahit na ngayon lang. Why should I? Hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo. Isa kang manluloko." Sinamsam ni Amira ang 2 grocery bag at tinungo ang pintuan para umalis. Pero hindi siya nakarating doon nang umigkas ang kamay ni Jethro at hapitin siya ng buong karahasan. Nabitiwan niya ang grocery bags at sumabog sa sahig ang mga laman nito. "Bitiwan mo kung lalaki ka!" "Sumusobra ka na sa pagsasalita. Yaman din lamang na napakasama ng tingin mo sa akin. Ipapakita ko ngayon kung anong tingin mo sa akin." "Anong gagawin mo?"
Naramdaman ni Amira ang makapangyarihang kamay ng asawa na humapit sa kanyang katawan. There was no more tenderness in him. Ano sa palagay mo? Padadama ko sa iyo ang pagmamahal ko. Pinangko siya ni Jethro at dinala sa kwarto nito. Sinipang pasara ang pintuan. Inihiga siya sa kama at medyo nahilo si Amira sa pagkakabagsak niya sa kutsyon. Parang ibang-iba na ang kilos ni Jethro. Halos puniting paalis sa katawan ng asawa ang suot nitong damit. I hate you, Jethro! Hate me then. Bibigyan kita ng alaalang hindi mo makakalimutan at atitsak kong you will come back to me pagkatapos. Muli siyang hinalikan ng asawa at kahit na marahas ay ramdam pa rin niya ang init ng mga labi nito. At ilang sandali pa ay walang sawang dinama ng lalaki ang init na nanggagaling sa asawa. Kahit na may galit ang bawat galaw ni Jethro, ay nagawa pa rin ni Amira na makarating sa kasuktulan. Hindi siya makapaniwala. Nangangahulugang umiibig pa rin siya sa asawa. She wanted him so achingly to feel her need. Hindi binitiwan ni Jethro ang asawa kahit na nang maabot na rin niya ang sariling kaligayahan. Nanatili siya na nakayakap kay Amira. Ilang sandali pa ang lumipas ay muli niyang inangkin ng babae. Pero sa pagkakataong ito, naging banayad ang ginawa niyang paglalambing. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang makatapos. You still turn me on as no other woman had done. Sabi ni Jethro. Sayang, Amira. Kung hindi sana naging masyadong matigas ang iyong puso. Binitiwan siya finally ng lalaki. Hindi ako magsusorry sa ginawa ko. Karapatan ko ito bilang asawa mo. And I was only claiming my right. Walang kibong pinulot ni Amira ang mga damit at nagbihis. Punit ang blusa mo. Pahiramin kita ng t-shirt ko. Tahimik na nagbihis si Amira na nahihirapang pigilin ang mga luha. Kung sasabihin lamang ni Jethro na magbalikan sila ng mga sandaling yun, papayag na siya agad. Pero tahimik ding nagsuot ng kasuotan si Jethro. Pwede ka nang umalis, Amira. Gusto ko lamang malaman mong nagkakamali ka ng iniisip tungkol sa amin ni Sandra. Pati ang tungkol sa mga larawang nakita mo. Kuha yun 2 years ago, bago tayo nagkakilala. Napalunok si Amira. Marami siyang gustong sabihin, pero may nakabara sa kanyang lalamunan. Ikaw pa rin ang mahal ko. Naniwala ka at hindi. Pagbalik ko, sisikapin kong kumbinsin si Joem na bumalik sa'yo. Alam ko na kailangan ka ng anak natin. Good luck sa iyong darating na laban. Halos hindi lumabas ang tinig ni Amira. Pinulot ni Jethro ang mga laman ng grocery bag na sumabog sa sahig at ibinalik ang mga ito sa kinilalagyan. Dali mo na mga to. Umiling siya. Ipakibigay mo na lamang ang mga yan sa anak natin, Jethro. Mabigat ang mga paang lumabas sa bahay ng asawa si Amira. Umasa siyang hahabulin siya ni Jethro at pipigilan. Pero hindi nangyari to. Hindi na niya ako mahal. Kasalanan ko din naman ang lahat. Kung hindi ako naging matigas at nagpatalo sa emosyon ko, hindi sana naging ganito ang relasyon namin. Umiiyak na wika ni Amira sa sarili. Pinanood ni Amira sa TV ang laban ng asawa. Halata ang katamlayan ng asawa at hindi gaanong maliksi sa pag-ilag, kaya panay ang dapo ng mga suntok ng kalabang Hapon sa mukha nito. Mabuti na lamang at sadyang napakalakas ang kaliwang kamao ng Pilipinong boksingero. Sa minsang tama nito sa panga ng kalaban, sumampay sa tali ng ring ang boksingerong Hapon. Ilang beses din itong natumba. Tumagal ang rounds dahil hindi mapatulog-tulog ni Jethro ang kalaban. May sugat na ang kilay at labi ng asawa. Panay ang pagluha ni Amira. Parang siya ang nasasaktan kapag nasusuntok ng kalabang boksingero ang asawa. Pagkatapos ng labang ito, makikiusap siya kay Jethro na huwag na muling lumaban. Ito na lamang ang pamamahalain niya sa kanyang business empire. Kung tatanggapin pa siya ni Jethro, ay sisikapin niyang magbago para sa kanyang pamilya. Gagawin niya ang lahat para maging buo muli siya. Mahal niya ang asawa at mga anak nila. Mula nang magkaharap ulit sila ng asawa sa bahay nito, nalaman ni Amira na umiibig pa rin siya rito. At wala siyang maaaring mahaling iba. Ito lamang ang lalaking para sa kanya. Isang napakalakas na suntok mula sa kaliwa ni Jethro ang nagpatumba sa boksingerong kalaban. Walang malay itong bumagsak sa sahig ng ring
at hindi na nakabangon. Panalo ang Pilipino boxer at alam ni Amira na isang malaking welcome ang naghihintay sa asawa. Nakaramdam siya ng kasiyahan at matinding pagmamalaki. She was proud of her husband, of the father of their children. Nakaschedule na dumating si Jethro sa weekend matapos itong makapagpahinga sa Japan. Namili ang boksingero ng mga pasalubong sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Bitbit niya ang mga dalang pinamili nang biglang may kotseng tumigil sa kanyang tabi. Naisakay ng mga ito si Jethro at dinala sa isang liblib na lugar na nasa labas na ng Osaka. Doon, nakita niya ang pinuno ng sindikato na lumapit sa kanya 2 araw bago naganap ang laban. Inalok siya ng malaking halaga ng Hapon para ipatalo niya ang laban in favor of his opponent na Japanese boxer. Higit na malaki pa ang halagang inalok ng kalaban kaysa sa tatanggapin niyang premyo kapag nanalo. Para lamang makawala sa usapan, pumayag siya pero hindi tinanggap ang pera. Pero mahalaga para kay Jethro ang karangalang maibibigay niya sa kanyang bayan. He would not let his fans down. Sinuway niya ang sinabi ng pinuno. Pinilit niya manalo sa labang yun. "You've done very bad, Jethro." Madilim ang mukhang sabi ni Mr. Tamisha habang pinagmamasdan siya. "And now, you will be punished." Sinenyasan nito ang mga tauhan at muling isinakay ng mga ito ang boksingero. Dinala sa isang ilang na lugar kung saan may matarik na burol sa isang magubat na seksyon ng kakahuyan. Mula doon, pinatamaan ng armas ng mga ito si Jethro at nahulog siya mula sa kinatatayuan. Nagpagulong-gulong si Jethro hanggang sa ibaba. Sa kanyang paggulong, nakita niya ang mukha ni Amira in slow motion vision at ang mga mukha ng 2 nilang anak. Nakangiti ang mga ito sa kanya, ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Mahal na mahal niya ang mga ito at marahil ay hindi na niya muling makikita pa. Pagkatapos, nilagom na ng karimlan ang kanyang diwa. Nagising si Jethro sa loob ng isang bahay kubo sa isang tila napakalayo na sibilisasyon. Isang matanda ng Hapon ang umiistima sa kanya. May tapal ang kanyang balikat na dinaplisan ng bala. Nang kalabitin ng mga tauhan ang armas, ay kumilos siya at nagpatihulog. Kaya nang abutin siya ng bala, daplis lamang. Mabuti at hindi siya pinatamaan ng ilang ulit habang gumugulong siya sa burol. "Sino po kayo?" "Nakita ko nang may kumuha sa iyo. Kilala ko ang mga yon at alam ko kung saan kanila dadalhin. Kaya naghintay ako sa labas ng burol." "Marami pong salamat sa tulong ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang malaking halaga mula sa aking napanalunan. Kailangan makaalis ka dito dahil baka maisipan nilang hanapin ang katawan mo. Biyayero ko ng gulay. Sasakay kita sa truck at dadalhin sa isang malayong bayan. Mula doon ay pwede ka nang sumakay hanggang sa airport." Inilabas ni Jethro ang natirang pera na nakatago sa kanyang secret pocket. Ibinigay niya ito sa matanda. Nahalatang nun lamang nakakita ng ganong karaming pera. Napabalita sa Pilipinas na nawawala ang boksingerong Pilipino na nanalo sa boxing. Ayon daw sa manager nito, tila may kumuha sa lalaki nang tumanggi itong ipagbili ang laban, nang tumangging ipatalo ang kanyang tiyak na tagumpay. Hindi naman mapakali si Amira sa labis na pagkaalala sa asawa. Nasa kanyang mansyon ang mga magulang ni Jethro at kapatid na si Rigor at ang pamilya nito. Maghahating gabi nang makatanggap ng tawag si Rigor mula sa kaibigan nilang doktor. Naroon daw si Jethro. Kailangan magtungo sila doon. Ilang sandali pa, naroon na silang lahat sa private clinic ng doktor. Sa ginawang paglalakbay, bumuka ang sugat ni Jethro sa balikat at halos maipeksyon nito. Isang pribadong eroplano ng mga kaibigan niya sa Japan ang palihim na naghatid sa kanya sa Pilipinas. Hindi nangahas ang mga ito na dalhin siya sa doktor dahil baka minamanmanan ng mga members ng grupo ang lahat ng mga pagamutan sa Osaka. Halatang nanghihina si Jethro at ni hindi ito makausap. "Huwag muna ninyo siyang kausapin para makapagpahinga ng husto." Payo ng manggagamot. Kailangan niya ng pahinga. "Wala akong pakialam sa lahat ng magagastos, Dok. Basta gamutin niyo lang ang asawa ko." Pakiusap ni Amira. Iniwan ni Amira ang 2 mga anak sa mga biyanan. "May aasikasuhin lamang po ako," sabi niya. Naging mabilis ang kanyang ginawang pagkilos.
Nang magtungo sa Japan si Jethro, nalaman niya sa kanyang kaibigang private detective na may gustong bilhing lupa si Jethro para patayuan ng sports center at spa na pangarap ng asawa. Pero tila napakamahal ng lupa at hindi na yata kayang i-cash in ni Mr. Martinez ang halaga. Nakikiusap ito na gagawing 3 installment ang pagbabayad, pero tila hindi pumayag ang may-ari ng lupa. Kailangan daw ng mga ito ang pera dahil tila doon natitira sa Canada. Puntahan natin, Attorney Cruz. Gawin mo na ang necessary deed of sale at ilagay mo na ang vendee ay si Jethro Martinez. Alamin mo ang halaga ng lupa. Nagtungo sila sa may-ari pagkatapos maihanda ang lahat. Naisagawa ang bilihan. Ang titulo ng lupa ay nakalagay sa pangalan ni Jethro Martinez. Pagkatapos, gumawa na ng cheque si Amira for 10 million pesos payable to Jethro Martinez. Nagpagawa na rin siya ng kasulatan sa kanyang abogado na hindi na maghahabol sa lahat ng binigay niya si Jethro. Bakit kailangan gawin ninyo ito, Mrs. Martinez? It's time to take my exit sa buhay ni Jethro, attorney. Hindi na niya ako kailangan. Pero ilang ulit ko din po nakausap ang mister ninyo. At sa tingin ko ay mahal na mahal niya kayo. Baka kailangan namang ninyong mag-usap. Hindi siya kumibo. Inilagay niya sa isang malaking envelope ang titulo ng lupa, ang mga tseke at kasulatan sa custody ng kanilang anak na si Joem. At gumawa siya ng sulat para kay Jethro at isinama doon. And then, nagtungo siya sa ospital. Ibinigay niya ang envelope sa ina ng asawa sa harapan ni Rigor Martinez. Pakibigay po ninyo ito sa kanya. Mahalagang mapa sa kamay niya ang lahat ng nariyan, Mama. Malungkot na wika ni Amira. Saan ka pupunta, Amira? Iiwan mo ba muli si Jethro? Hindi ko po masasagot yan. Pero kapag nakita ni Jethro ang mga yan, nasa kanya na po ang desisyon kung magkakabalikan pa kami. Iwan mo contact number mo, Amira, para matawagan ka naman namin kung sakali. Wika ni Rigor. Ibinigay niyang lahat kay Rigor ang mga cellphone numbers at landline phone numbers na pwedeng tawagan para makausap siya. Nagpaalam na siya matapos pagmasdan ng matagal ang natutulog na asawa. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak at hinalikan. Pagpapakabait kayo ha. Mahalin ninyo inyong daddy at huwag bibigyan ng sakit ng ulo ha. Opo, Mami. Magkapanabay na sagot ng dalawang bata. And then, umalis na siya. Hilam ang mga mata sa mga luhang noon lamang niya pinalaya. Halos hindi niya makita ang daan. Naibigay na niyang lahat ang alam niyang makakapagdulot ng kasiyahan kay Jethro. Pero labis naman ang sakit na nadarama niya. Nang magising si Jethro, muli nitong itinanong kung dumalaw si Amira. Oo, kagagaling lamang niya dito at may iniwan para sa iyo, sabi ng kanyang mama. Iniabot ng matanda ang sealed manila envelope na iniwan ni Amira. Binuksan ni Rigor ito para sa kapatid. Unang nakita ni Jethro ang titulo ng lupa na property na minimithi niyang mabili. Nasa pangalan niya to at naka-attach ang resibo ng bentahan. Pangalawa niyang nakita ang kasulutang sa kanya na mananatili ang kanilang mga anak. And then, nakita niya ang cheque for 10 million pesos na nakalagay na pay to Jethro Martinez. And then, nakita niya ang sulat ni Amira. Jethro, my dearest love, please take care of yourself and our kids. Sana ay makarecover ka na agad. At sana, huwag ka na muli pang lumaban. Kailangan ka ng mga anak natin. Ang mga iniwan ko sa iyong tseke, titulo ng lupa at custody for our children ay hindi suhol o kabayaran ng anuman. Ito rin mong mga alaala ito mula sa akin. Mga alaala mula sa nabigong puso ng isang nagmamahal pero nakagawa ng malaking pagkakamali. Sana ay mapatawad mo ko. At kung sakaling magkita tayong muli, maituturing mo kong isang kaibigan. Mahal na mahal kita. Alam ko na aalagaan mo ang mga anak natin. Paalam, Amira. Oh my God! Himutok ni Jethro. Bakit kailangan gawin mo to, Amira? Naiiyak na wika ng binata. Bakit? Anong sinasabi ng sulat? Tanong ni Rigor. Ipinabasa ni Jethro sa kapatid ang sulat ng asawa. Jethro, tingin ko kailangan mo nang gumawa ng hakbang. Huwag mong hayaan na tuluyan kayo magkahiwalay ng asawa mo. Isipin mo ang mga anak ninyo. Paliwanag pa ni Rigor sa kanya. Tama ka, Tol. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ko.
Magpapagaling lamang ako at pagkatapos ay hahanapin ko siya hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan. Isang linggo ang lumipas. Nang puntahan ni Jethro ang opisina ni Amira, nalaman niyang si Marvin Flores ang pansamantalang CEO sa kumpanya. Nako, pare, kailangan bumalik na si Mrs. Martinez. Reklamo ng Vice President ng kumpanya. Hindi ko yata kaya ng pamunuan ng business empire niya. May idea ba kayo kung saan nagtungo si Amira? Wala nga eh. Kung alam ko lamang edi sinundo ko na siya, lalo na ngayon na nahihirapan ako. Wika pa ni Marvin. Ikaw Maris. Hindi ko po alam, Mr. Martinez. Pero ang tanging sinabi ni ma'am nang tanungin ko kung saan ito pupunta ay Maris, please tell me. Pupunta daw siya kung saan nagsimula at nagwakas ang lahat. Yun lamang? Opo, yun lamang ang sinabi niya. Ewan ko, pero sa palagay ko alam ko na kung nasaan ang asawa ko. Nagmamadaling umalis si Jethro. Malungkot na nakaupo sa basang buhangin si Amira. Nakatanaw sa laot. Tuwing hapon, ganito ang ginagawa niya. Uupo sa gilid ng dalampasigan at tatanaw sa karagatan na tila may inaasahang darating na dala ng mga sailboats ng mga mangingisda na nagdadaan doon. Nagsimula siyang gumawa ng kastilyong buhangin. Tinitingnan niya kung aabutin ito ng mga alon para wasakin. Nakakatuwaan niyang gumawa ng kastilyong buhangin dahil kahit na nang bata pa siya, hilig niyang gumawa nito. Hindi magiging masaya ang isang kastilyo kung wala namang prinsipe. Anang baritonong tinig mula sa kanyang likuran. Natigilan si Amira. Pamilyar ang tinig na yun. Pero natatakot siyang lumingon at baka guni-guni lamang niya ang lahat. Lagi niyang parang naririnig ang tinig ni Jethro. Nakikita niya ang asawa sa bawat matangkad at morenong lalaking nakakasalubong. Hindi siya lilingon. Madidisgusto lamang siya, wika niya sa sarili. Hindi mo ba ako naririnig, Mrs. Martinez? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila hindi naguni-guni ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningala ang matikas na lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Jethro? Yes, hindi ako multo kung yan ang iniisip mo. Itinayo siya ng asawa at hinawi ang buhok na lumuwit sa kanyang noo. Kung inaakala mo na hahayaan ko na tuluyang kang mawala sa buhay namin ng mga anak natin, nagkakamali ka, love. Kulang ang tahanan pag wala itong ilaw at ikaw ang ilaw ng ating tahanan, Amira. Alam ko hindi ako perpektong asawa at ama sa mga anak natin. Marami akong pagkukulang. Pero sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan sa'yo na mahal kita. Ikaw lang ang babae na gusto kong maging ina ng anak natin at gusto kong makasama sa pagtanda. Ayusin natin ang gulo sa pagsasama natin, Amira. Mahal na mahal kita at kailangan ka ng mga anak natin. Naiiyak na wika ni Jethro. Hindi siya tumutol nang akbayan siya ni Jethro na naupo sa tabi niya. Pinagbastan nilang wasakin ng mga alon ang kastilyong buhangin at tangayin sa dagat. Paano mo nalaman narito ako, Jethro? Pupunta ka raw kung saan nagsimula at natapos ang lahat ayon kay Maris. At alam ko na dito ka pupunta. Uwi na tayo, love. Kung saan tayo magsisimulang muli. Tuluyan na napaiyak si Amira. Masarap marinig sa mismong labi ng asawa na mahal siya nito at kailangan siya ng pamilya niya. Mahal na mahal din kita, Jethro. Ako ang patawarin mo sa pagiging matigas ng puso ko. Nakapagdesisyon ako nang hindi nag-iisip ng maayos. Shhh! Putol ni Jethro sa sasabihin niya. Ang mahalaga ngayon ay tinanggap na natin ang mga kamalian natin at handa tayong magsimula muli. Ikaw, ako at ang mga anak natin. Pangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para sa ikagaganda ng pagsasama natin. Buong puso na wika ni Jethro bago marahang bumaba ang ulo nito para gawaran ng halik ang asawa na buong pananabik naman na tinugon ni Amira. Napakasaya niya dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ng asawa. Ilang araw pang namalagi ang mag-asawa sa resort bago umuwi sa kanilang tahanan. Sinulit nila ang mga araw at oras na hindi sila nagkasama. Pinaramdam nila sa bawat isa ang wagas nilang pagmamahal. At nang makarating sila sa kanilang mansyon, ay masayang naghihintay sa kanila ang kanilang mga anak na sina Joem at Akira.
buong sabik na niyakap ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Hindi matawaran ang kaligayahan ni Amira ng sandaling yun. Kita niya sa mga mata ng kanilang anak ang labis na kaligayahan na magkasama-sama silang muli. At pinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para hindi na sila magkalayo-layo pa. Ibibigay niya ang lahat ng oras at atensyon sa kanyang asawa at mga anak. Babawi siya sa mga oras na hindi niya ito kasama. Para sa kanya, ang pamilya niya ang pinakamagandang biyaya na natanggap niya sa buong buhay niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po at sana ay patuloy ninyo kong samahan sa mga series stories na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po muli.